Noong March 10, 2024, isang malungkot na pangyayari ang naganap sa isang tahimik na komunidad sa Honolulu, Hawaii na tinatawag na Manoa. Si Paris Oda, isang 40 years old na lalaki, ay pinatay niya ang kanyang asawa na si Naoko Oda at ang kanilang tatlong anak na sina Sakurato Oda na 17 years old, si Oreo na 12 years old, at si Nana Oda na 10 years old. Bago siya mismo nagpakamatay, gumamit si Oda ng isang kutsilyo sa kusina upang brutal na saksakin ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili na nagresulta sa pagkamatay ng buong pamilya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, inimbestigahan ng pulisya sa Honolulu ang malungkot at nakakasirang pangyayari na krimen at kanilang napag-alaman na ang krimeng ito ang pangalawang pinakamaraming nasawi sa isang mass killing sa Honolulu sa loob ng halos 25 taon. Si Paris Oda, ang padre de pamilya, ay isang chiropractor na nagtatrabaho sa malapit sa isang malaking shopping center na tinatawag na Ala Moana Center. Kung titingnan mo ang kanyang mga social media page tulad ng Facebook at Instagram, aakalain mong siya ay isang mapayapa at kalmadong tao. Noong 1997, nang siya ay teenager pa lamang at lumaki sa magandang isla ng Kauai, nagkaroon siya ng konting problema sa batas nang pumasok siya sa isang pribadong ari-arian nang walang pahintulot. Ngunit natuto siya sa kanyang pagkakamali at naalis ang krimeng iyon sa kanyang record matapos niyang iwasan ang iba pang gulo. Isang linggo ng umaga, nakatanggap ang pulisya ng distress call. Ang tumawag ay nagulat ng mga sigaw mula sa isang bahay sa Waaloa Place. Agad na rumesponde ang mga pulis at dumating sa bahay ng pamilya Oda sa 3622 Waaloa Place, bandang 8:34 AM. Pagdating nila, hindi nila nahanap ang tumawag. Kumakatok sila sa pinto, ngunit walang sumasagot at wala silang narinig na mga sigaw. Tinawag nila ang isang kapitbahay, ngunit walang raw narinig ang kapitbahay. Ang lahat ay mukhang tahimik at normal, kaya inakala nila na maaaring isang maling alarma lamang ito. Hindi nila alam na may nangyayaring masama. Gustong makakuha ng karagdagang impormasyon ng pulis, kaya sinubukan nilang tawagan muli ang nag-911. Ngunit may problema. Ang numero ng telepono ng tumatawag ay mula sa ibang bansa at hindi ito matawagan ng sistema ng pulis. Ito ay isang limitasyon na sinusubukang solusyonan ng mga pulis, ngunit nangangahulugan ito na hindi nila agad-agad makontak ang tumatawag. Kaya ginawa ng mga pulis ang susunod na pinakamainam na hakbang. Maingat nilang sinuri ang lugar sa paligid ng tahanan ng pamilyang Oda, naghahanap ng anumang senyales ng kaguluhan. Naglista sila ng kanilang mga nakita at pagkatapos ay umalis sa lugar. Halos alas 9 na ng umaga nang matapos sila at bumalik sa kanilang patrol car. 15 minuto pagkatapos umalis ng mga pulis sa bahay ng pamilyang Oda, tumawag muli ang 911 caller. Sa pagkakataong ito, nagmadali ang isang pulis pabalik sa bahay sa Manoa. Pagdating nila, nakita nila ang tumatawag na nakatayo sa labas, naghihintay sa kanila. Ang tumatawag ay isang babaeng umuupa ng silid mula sa pamilyang Oda at kitang-kita na siya ay labis na nababahala. Nanginginig ang kanyang mga kamay at maputla ang kanyang mukha. May nakita siyang labis na nagpagulo sa kanya at kailangan niyang malaman ng pulis ang tungkol dito. Huminga ng malalim ang tenant and sa nanginginig na boses, sinimulan niyang ikwento ang kanyang narinig. Nasa kanyang silid siya, mahimbing na natutulog, nang bigla siyang magising dahil sa mga sigaw. Bandang alas 2 hanggang alas 2:30 ng umaga, at ang mga sigaw ay malakas at nakakakilabot. Napatigil siya. Mabilis na tumibok ang kanyang puso habang palapit ng palapit ang mga sigaw. Ang mga sigaw ay nagmumula mismo sa labas ng kanyang pintuan. Agad niyang nilock ang kanyang sarili pinto sa loob, masyadong natatakot para buksan ang pinto. At pagkatapos ay may nakita siyang labis na nakatakot sa kanya. Siya ay nakakita ng dugong dumadaan sa ilalim ng kanyang pintuan, lumalaganap sa sahig na parang madilim na mantsa. Pakiramdam niya ay siya'y natrap. Masyadong takot na lumabas. Naghintay siya hanggang sa hindi na niya matiis at lumabas siya sa bintana. Ang mga pulis ay agad na tumungo sa lugar na kanyang inireport. Nang marating nila ang pinto, ito'y nakalak at hindi mabuksan kahit anong pagsisikap. Sinilip nila sa bintana at nakita ang isang taong hindi gumagalaw at hindi tumutugon sa kanilang tawag. Alam ng mga pulis na kailangan nilang kumilos agad. Pumunta sila sa likod na pinto, dala ang kanilang mga baril at maingat na pumasok sa bahay. Ang nakita nila ay kakilakilabot
Si Paris Oda ay nakahiga sa hallway. Ang kanyang katawan ay puno ng saksak at nakapalibot sa dugo. Siya ay patay at alam ng mga pulis na sila ay nasa isang crime scene. Isa-isa nilang inikot ang bahay para maghanap ng mga ebidensya. Doon nila natagpuan sina Naoko, Sakuraku, Oryong at Nana na patay na rin. Nakita ng mga pulis na sinubukan nilang lumaban. May mga sugat sa kanilang mga kamay at pulso. Naniniwala ang mga pulis na sila'y namatay dahil sa kanilang mga sugat. Tinatayang naganap ang insidente bandang 2:00 o 2:30 ng umaga. Ayon sa pahayag ng tenant, narinig niya ang mga sigaw at tinangkang tawagan ang mga pulis. Lumalabas na si Paris Oda ay may matinding problemang pinansyal ng mahabang panahon. Noong 2023, siya ay nasa malaking kagipitan at noong February 2024, inamin niya sa kanyang asawa na hindi siya nagbabayad ng buwis sa loob ng ilang taon. Sinabi niya sa kanyang mga kamag-anak na mas gusto pa niyang mamatay kaysa makulong dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Sinabi pa niya na nais niyang patayin ang kanyang pamilya at sunugin ang kanilang bahay. Noong February, nag-text si Paris Oda sa kanyang asawa. Sinasabing kailangan nilang magplano para gawin ito at isama ang kanilang mga anak dahil naniniwala siyang walang makapag-aalaga sa kanila ng mas mabuti kaysa siya. Sinubukan pa niyang bumili ng baril noong March, ngunit hindi ito nagtagumpay. Bagamat hindi pa siya naging marahas noon, hindi mo talaga malalaman ang tunay na intensyon ng taong nakararamdam ng kawalang halaga. Sa umagang iyon, may naganap na nakakatakot na sumasalamin sa kanyang orihinal na balak. Noong isang Biyernes ng hapon, isang lieutenant mula sa Honolulu Police Department ay humarap sa mga reporter upang magbahagi ng mahahalagang impormasyon tungkol sa investigasyon. Ibinahagi niya na natuklasan ng mga pulis na si Paris Oda ay may mga problemang pinansyal noong huling bahagi ng 2023. Siya ay nahihirapang magbayad ng mga bayarin, hulog sa kotse, matrikula at mga utang. Sinabi niya sa isang kamag-anak na pakiramdam niya ay kailangan niyang ayusin ang problema. Sinubukan ni Paris Oda na magbenta ng ikalawang ari-arian sa AYEA, ngunit hindi ito nakatulong. Noong February, inamin niya sa kanyang asawa na hindi siya nagbabayad ng buwis ng ilang taon at ang kanyang negosyo bilang chiropractor ay nahihirapan. Sinimulan niyang mag-drive para sa Uber upang kumita. Ang lahat ng ito ay nalaman ng mga pulis sa kanilang investigasyon. Ang kwento ni Paris Oda ay isang trahedya. Dumating siya sa isang punto kung saan naramdaman niya na hindi na niya kayang magpatuloy. Iniisip niya na walang makakaya mag-alaga sa kanilang mga anak tulad ng kaya niya. Inisip niya na kapag nawala sila ng kanyang asawa, magiging ligaw din ang kanilang mga anak. Sinubukan ng kanyang asawa na si Naoko na maging positibo at magbigay ng lakas ng loob. Nagmungkahi siya na magsimula muli sa Japan kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Ngunit si Paris Oda ay masyadong pagod at ubos na ang lakas. Pakiramdam niya ay wala na siyang maibibigay. Mula noon, unti-unti siyang lumayo at naging tahimik. Ito ang naging turning point sa kanilang kwento. Isang sandali kung saan ang mga pagsubok na matagal na nilang hinaharap ay lalo pang lumala. Nang matagpuan ng mga pulis ang text message na ito, naging mahalaga itong bahagi ng kanilang investigasyon. Pagsapit ng March, lumala ang kanilang mga alalahaning pinansyal. Malapit na ang panahon ng pagbabayad ng buwis at labis siyang nababahala. Kinausap niya ang isang realtor tungkol sa pagbebenta ng kanilang bahay sa Manoa. Umaasa na makahanap ng solusyon sa kanilang problema sa pera. Ngunit ang takot at pangamba ni Paris Oda ay lumalim. Sinabi niya sa mga kamag-anak na mas mabuti pang mamatay siya kaysa mapahiya sa pagkakakulong dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Sa desperadong pahayag, binantaan din niya na sasaktan ang kanyang pamilya at susunugin ang kanilang bahay. Humingi pa siya ng baril sa isang kakilala, ngunit hindi ito tumugon. Ayon sa Hawaii News Now, nakausap nila si Annette Oda, ina ni Paris Oda. Sinabi ni Annette na lumaki ang kanyang anak sa magandang isla ng Kauai at hindi maintindihan ng pamilya kung ano ang nangyari. Nang tinanong si Annette kung may napansin siyang senyales na may mali, tumanggi siyang magbigay ng detalye. Ang pamilyang ito ay patuloy na naghahanap ng kasagutan sa kabila ng kanilang pagdadalamhati. Si Martha Randolph, isang dating pasyente, ay nabigla sa balita na sinaktan ni Paris Oda ang kanyang pamilya. Wala siyang napansing senyales na dumadaan ito sa isang madilim na panahon. Nagsalita rin ng isang kapitbahay at kaibigan ng pamilya.
Sinabi niya na madalas tumulong si Naoko sa klinika ng kanyang asawa at excited ang pamilya sa nalalapit na pagtatapos ni Sakurako sa Iolani School. Pangarap ni Sakurako na maging nurse at mahusay na kusinera. Nangyari ang trahedya sa isang Lunes at marami sa kapitbahayan ang apektado. Maraming tao ang nagluksa at hindi makapaniwala sa nangyari. Si Irvin Yoshino, isa sa mga kapitbahay ng pamilya Oda, ay naghayag ng kanyang kalungkutan sa nangyaring trahedya na damang-dama ng lahat dahil tila nawalan sila ng isang kapamilya. Isang tao na nakapanayam ng Hawaii News Now ay nagsabi na may kutob siyang may mali. Ayon sa kanya, tila malungkot ang mga ito bago pa man ang malungkot na pangyayari. Matapos ang insidente, nagbigay ng tulong ang mga paaralan kung saan nag-aaral ang mga biktima upang matulungan ang kanilang mga estudyante at kawani sa pagharap sa kanilang emosyon. Sa isla ng Oahu, 3 paaralan ang nag-alok ng mga tagapayo upang suportahan ang mga nagdadalamhati. Ang Iolani School, kung saan nag-aaral si Sakurako, ay nagpadala ng email sa mga magulang noong Linggo ng gabi. Inimbitahan ang mga estudyante, guro, at kawani na magtipon-tipon upang ipahayag ang kanilang nararamdaman at nagkaroon din ng espesyal na serbisyo sa chapel. Si Orion, isang ika-6 na baitang na estudyante, ay nag-aaral sa 6 charter school sa Nuuanu. Ang pinuno ng paaralan ay nakipag-ugnayan sa mga magulang upang ipaalam na may mga tagapayo na handang tumulong sa kanilang mga anak sa pagharap sa kanilang kalungkutan. Si Nana, ang bunso, ay nag-aaral sa Manoa Elementary School. Ang Department of Education ay nagpadala ng liham sa mga magulang na nag-aalok ng Crisis Intervention Team upang suportahan ang komunidad ng paaralan. Lahat ng 3 paaralan ay nagbigay ng suporta upang matulungan ang kanilang mga estudyante at kawani na makahyanan ang pagkawala ng kanilang mga kaibigan, estudyante at kamag-aral. Tiniyak nila na mayroong taong maaaring makausap ang lahat at isang ligtas na lugar upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Si Britt Young, isang therapist na tumutulong sa mga pamilya, ay nagsabi na kailangang kausapin ng mga magulang ang kanilang mga anak tungkol sa nangyari, ngunit dapat itong ipaliwanag sa paraang naaangkop sa edad ng kanilang anak. Sinabi ni Britt na ang mga mas batang bata, tulad ng mga nasa elementarya at middle school, ay maaaring makaramdam ng takot at pagkabahala. Maaaring isipin nila na kung kaya ng isang tao na saktan ang sariling mga anak, baka mayroong taong mananakit din sa kanila. Maaaring pag-aanin ng mga magulang ang pakiramdam ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pag-aaliw at pakikipag-usap sa kanila. Para naman sa mas matandang mga bata, tulad ng mga teenager at nasa tamang gulang, maaaring magkaroon ng mas bukas at tapat na pag-uusap. Iminungkahi ni Britt na hayaang magtanong ang mga ito at sagutin ng maingat upang matulungan silang maunawaan at maproseso ang kanilang mga nararamdaman. Ang pagiging naroon at pagbibigay ng aliw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago, ayon kay Britt. Maaaring matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maging ligtas at suportado sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila sa paraang naaangkop sa kanilang edad at pangangailangan. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng aliw, maaaring matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maghilom at maging mas maayos ang pakiramdam. Noong isang Martes ng gabi, nagtipon ang komunidad ng Waikiki upang magluksa sa pagkawala ng mga buhay na nawala ng baag. Daan-daang tao ang nagtipon sa damuhan ng Waikiki Shell upang alalahanin at parangalan ang mga batang Oda, sina Sakurako, Orion at Nana. Nais ng mga nag-organisa ng vigil na lumikha ng isang espasyo kung saan ang mga nakakakilala sa pamilyang Oda ay maaaring magtipon, ibahagi ang kanilang pagdadalamhati at suportahan ang isa't isa. Ito ay isang pagkakataon para sa mga kaklase, kaibigan, mga kampiyon sa koponan at mga guro na magbigay ng parangal sa 3 magkakapatid na kanilang nakilala bilang mga kaibigan at kaklase. Habang dumarating ang gabi sa Waikiki, nagtipon ang mga tao sa damuhan upang ibahagi ang kanilang mga sakit at kalungkutan at ang kanilang mga alaala ng mga batang Oda. Isang emosyonal na gabi ito. Maraming tao ang umiiyak at yakap-yakap ang mga nangangailangan ng aliw at ang mga kwento ng epekto ni Sakurako, Orion at Nana sa mga tao sa kanilang paligid ay ibinahagi. Kahit na lampas sa 2 linggo mula nang maganap ang trahedya, marami pa rin ang nahihirapang tanggapin ang nangyari. Si Matilda Tamasese,
na naglalaro ng soccer kasama si Nana ay nagsabi na napakahirap para sa kanya na paniwalaan ang nangyari. Ipinaliwanag niya na kahit ang maliliit na bagay tulad ng makakita ng soccer field ay maaaring magdala ng malungkot na alaala at muling magpaiyak sa kanya. Isang GoFundMe page ang itinatag upang magtipon ng pondo para sa mga gastos sa libing ng pamilya Oda, sina Tauris Manzano, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Oda mula sa isang naunang karelasyon, at ang kanyang ina na si Anahlin ang nag-oorganisa ng pagsusumikap na ito. Nais nilang makalikom ng 100,000 dolyar upang matustusan ang mga gastos sa libing at legal. Nagkakaisa ang komunidad upang suportahan ang pamilya Oda sa anumang paraan na kanilang makakaya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.